Wow! Mukhang makakaskor ata ako ngayon ha! Oo nga. Mukhang makakaskor ka nga talaga. Wow! I-score ka rin ba, boss? Ha? Mukha ba akong adik? Adik kay Trixie. Pero, etong alaga ko, adik sa ulo mo. Hoy! Mga manyak! Lumayas nga kayo dyan! Mga bastos! Naninilip pa kayo sa matanda! 10 oras na ng gabi! Lumayas nga kayo dyan! Babariling ko yung mga pututoy nyo kung ayaw nyong umalis dyan! Tagapagbantay, ilakas ng bayan, mula sa kadiliman, lalaban para sa kapayapaan. Arnel, talaga bang tama na pumunta pa tayo dito? Sigurado ka na ba talaga? Big boy, lumipas na ang araw, buwan, taon, nang hindi ako nawawalan ng pag-asa na muli kong makikita ang aking ina. Pero sigurado ka ba talaga sa sinabi ng itim na duwende ni Ginoong Arkanghel? Na nasa ibang rehiyon ang iyong ina at buhay pa. Hindi ba parang nakakapagtaka yun? Hindi, pero naniniwala ako na makikita ko muli ang aking ina. At saka, ito yung matagal ko nang pinapangarap, Big Boy, na mag-ikot ng iba't ibang pulo o rehiyon sa ating nasyon. Hindi sa paggagala o kundi para makatulong rin ako sa mga nangangailangan. Dahil yun yung hangarin ko, Big Boy. Ang makatulong sa kapwa, gamit ang mga naituro sa aking kaalaman. At para naman magamit ko yung ilang taong pagsasanay mula kay Ginoong Mabait. Naku, naalala ko na naman tuloy si Ginoong Mabait. Grabe ba? Grabe kasi makahigpit sa pag-iensayo eh. Gusto ko lang naman kumain ng burger. Pero sinasabihan ako ng kupal ka ba, boss? Sino ba naman kasing hindi magagalit sa'yo, Big Boy? Ilang minuto ka pa lang kasi nag-iensayo, tapos kakain ka kagad? Pero, seryoso Big Boy, naniniwala talaga ako na makikita ko na ang aking ina. Nakangiting bigkas ni Arnel ng mga puntong iyon. Naniniwala siya na tama ang kanyang tinatahak na landas. Bagamat wala itong kasiguraduhan kung totoo ba ang hinayag ng itim na duwende na si Tarkan na kaakibat ng tagapagbantay na si Arkanghel. Totoo ba ang sinasabi mo sa amin, Ginoong Tarkan? Bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Pawang tunay lang ang sinasabi ko na ang ina ni Arnel at asawa ng tagapagbantay na si Ariel ay buhay pa. At ayon ito sa aming mga kauri sa ibang lahi. Mawalang galang na, Ginoong Tarkan. Alam kong ikaw ang kaakibat ng aking kapatid at kakambal na si Arkanghel. Pero, nakakasigurado ka ba talaga? Wala naman ako mapapala kung magsisinungaling ako sa inyo. At sa pa, hindi ako magsasayang ng oras dito para lang magsinungaling. Ayoko din naman mapatawan ng kaparusahan ni Panginoong Arkanghel. Kung ganon, ano ang iyong pasya, Ginoong Ariel? Nagsasabi ba ng totoo si Tarkan? O isa lamang itong mapaglarong kwento? At saka, Ginoong Ariel, baka naman boka niya lang ang mga sinasabi niya. Kupal pa naman yan, boss. Grabe ba? Ama, ako na po ang gagawa ng misyon. Siguro naman tama na yung 7 taon na aking pagsasanay. At sigurado naman ako na ito ang itinakda ng may kapal. Pero anak, sigurado ka ba sa misyong ito? Hindi. Pero anong magagawa natin? Di tahakin. Parang problema lang yan. Kung marami kang problema at hindi mo na kaya... Oo na. Sige na. Ginoong Tarkan, pakialalayan ang aking anak hanggang sa makatawid siya sa unang destinasyon, ha? Masusunod tagapagbantay.
Sa bagay, Arnel, wala namang mawawala. Pero... Pero ano, big boy? Kasi... Baka kasi pwede naman na kumain. Nagugutom na ako, Arnel, oh. Hating gabi na. Ay, oo nga. Maghahating gabi na nga pala. Pero hintayin na muna natin si Trixie. Pabalik naman na yata yun. Oh, ayan na pala siya oh. Oh, big boy, nakakaya naman sa'yo eh. Wow! Burger! Salamat, Trixie! The best ka talaga! Pero... Bakit walang cheese? Oh, eto, cheese! Nga pala Trixie. Salamat pala Kasi pinatuloy mo kami dito sa tirahan nyo sa Maynila. Wala yun, Arnel. Ang mahalaga, makita mo ng iyong ina. Pero thank you talaga Kasi hindi namin alam kung saan kami makikituloy. Hindi naman kami dito pamilyar ni Big Boy. Siguro naligaw-ligaw na kami kung wala ka. Nga pala, about dun sa tiktik na nakita nyo kanina. Hula ko, siya yung utusan ng mga aswang na Loki dito sa Quiapo. Loki? Ano yun? Loki? Parang mga patagong nila lang. Ganon, hindi sila nagpapakilala masyado. Or sabihin na lang natin na para silang tulisan. Pero hindi alam ng karamihan, lalo na dito sa Kamaynilaan. At saka maraming pa ring aswang na palibot-libot lang dito. Minsan ay mga normal pa silang manamit, magaling makisama, nakakausap mo pa nga at nagiging barkada. Pero hindi nila alam, aswang pala ang nakakasalamuhan nila. So ibig sabihin, marami din pala dito. Hindi lang sa rehiyon namin. Tumpak, Arnel! Ang bright mo dun. Kala kasi ng iba, haka-haka lang talaga yung kwento dati na isang buong barko ang dumaong sa Kamaynilaan at nakisalamuha sa Madla. Pero sabi din ng lolo ko na kaibigan ni Lolo Terio, totoo daw talaga yun. Lumaya sila sa Pulunyo kasi takot kay Lolo Terio at Lolo Bal. Ang tanong na lang, paano natin makikita yung tiktik na yun? Nagbalat kayo na ata yun eh. Sa amoy, Trixie. Sa amoy. Hindi nawawala ang lansa ng mga tiktik. Lalo na nagbago pa lang sila ng anyo kanina. At saka, makikita mo pa rin naman yung dila nila na matulis. Kahit itsura pa itong normal na tao. Ganun pala yun? O siya, tama na yung daldalan. Tara, lumibot muna tayo dito. Napagkasunduan ng tatlo na lumibot ng 10 oras ng gabi sa lungsod ng Quiapo upang hanapin ang tiktik na kanilang nasilayan kamakailan lamang. Hinihinala nila na kasama ito sa mga operasyon ng mga aswang sa Kamaynilaan o isa ito sa mga nakakaalam patungkol sa kaniyang ina. Samantala, habang ang tatlo ay nag-iikot, may nagmamasid na pala sa kanilang isang nilalang sa kadiliman. Dali-dali naman itong pumaroon sa isang establishmentong abandonado at pawang inihiyag nito ang mga narinig niya sa isang nilalang na nagtatago sa kadiliman. Boss, mukhang may dayo yata tayo dito sa tarima natin. Bakit, Bon? Natatakot ka ba sa kanila? Hindi naman, boss. Pero mas maganda na alam nyo yung tungkol sa kanila. Ilan ba ang mga dayo dito sa tarima natin? At parang gustong-gusto mo sabihin ito sa akin. 3 lang, boss. Pero yung 2 lalaking binatilyo, kakaiba ang nararamdaman ko sa kanila. May mga pinag-uusapan din sila tungkol sa taga-Panday. Loko, makaka-copyright pa tayo. Ibang palabas yun. Ulit-ulit, kunyari hindi scripted. Okay. 3 lang, boss. Pero yung 2 binatilyo na lalaki, kakaiba. At parang may pinag-uusapan sila tungkol sa, tagapagbantay. Anong sabi mo? Tagapagbantay?
Lumayo ka sa kanila, Bon. Delikado ang tatlong iyon. Mas mabuti pa at mas mabuting magtago muna tayo dito sa dilim. Pero boss, Boss Jing, bakit? Kupal ba sila? Mas masahol pa sila sa kupal at mas mabaho pa sila sa kupal. Mas masahol pa sa kapitbahay mong maingay kahit 10 oras na ng gabi. Ah, grabe ba? Arnel, tama ba ako nang nakikita? Tama ka, Big Boy. Humanda ka na. Bakit, Arnel? Dahil... Andito ang burger. Ha? Anong burger? Gutom ka na naman, Big Boy. Ha? Ikaw? Teka, di naman ako na may mersa eh. May kailangan lang kami sa'yo. Kilala ko kaliskis mo, hoy. Wala kayong mapapala sa akin. Bahala kayo dyan. Makalis na nga dito. Big Boy, habulin natin. Sige, Arnel. Agad tumakbo ang dalawa upang habulin ang matulis na tiktik. Halos nagsisiikot na sila sa mga sulok ng Binondo at Quiapo. At makalipas ang ilang minuto nilang habulan, na corner nila Arnel at Big Boy ang tiktik sa isang eskinita. Teka, wala naman akong kasalanan eh. Wala kang ang kasalanan, pero may nalalaman ka. May mga itatanong lang naman kaming mga bagay-bagay. Tama. Para lang kaming mga tsismoso kung iyong titignan. Pero iba ang pakay namin. Wow, nagbalat kayo pa kayo eh no? Sino ba kayo? Wag kang matakot. Ako pa... Hindi pa natatapos magsalita si Arnel ng mga puntong ito nang biglang humaba ang dila ng tiktik at biglang inatake si Arnel. Sa sobrang bilis ng pangyayari, agad naman nakaiwas ang binatilyo. Grabe ba? Nagsasalita pa yung tao eh. Ganyan ka. Wow, nagmamalinis pa. Sa tingin mo, nakikipag-usap ba ng maayos ang mga tiktik? Hunghang. 2 beses na yan. Tandaan mo, pinagsabihan na kita. Ay teka, parang napanood ko na yun ah. Hoy, hunghang ka ba? Anong akala mo sa akin? Uto-uto? Hindi ka nga uto-uto, pero tulig ka naman. Hoy, pasalamat ka. Gutom ako ngayong mga oras na to. Kung hindi, burger ka sa akin. Bali, back to business tayo. Ako si Arnel at pumarito ako sa Kamaynilaan para hanapin ang aking ina. Gusto ko lang naman malaman kung isa ka ba sa mga namamahala dito sa grupo ng mga aswang sa Kamaynilaan. At baka matulungan mo kami kapalit ng buhay mo. Oops, baka akala mo tinatakot kita ha? Hindi kita tinatakot. Oo na. Pero sigurado ba kayo na hindi niyo ako papaslangin? Nangangako ako. Oo na. Ako si Coco. At isa lang akong simple at solo flight na tiktik dito sa Kamaynilaan. Wala akong sinasalihang grupo o hukbo. Pero kilala ko ang mga namumuno sa bawat lungsod dito sa Kamaynilaan. Pero mapapangako ko na matutulungan ko kayo. Pero hindi lahat ha. Mahal ko pa kasi ang buhay ko eh. Ano sa tingin mo, Big Boy? Sa tingin ko, nagsasabi naman siya ng totoo. Kayo, mga kamandirigma, sa tingin nyo, nagsasabi ba ng totoo si Coco? Ha? Sinong kausap mo? O siya,
Dahil napagkasunduan na natin ng mga bagay na ito, mangako ka sa kaibigan ko. Kaibigan? Kung ako sa'yo, mangangako na lang ako. Oo na. Nangangako na ako. Natutupad ako sa lahat ng mga sinabi mo, sabi ko, at mga napag-usapan natin. O ayan, okay na ha? Muling kumislap ang baril ng binatilyong si Arnel at unti-unting binitawan ni Big Boy ang tiktik. Maya-maya pa, dumating na si Trixie sa lugar. Ano nangyari? Nahuli niyo ba? Oo. Nagkasundo na kami. Nga pala, pag nilabag mo ang usapan natin, ang alaga kong ito ang mismong babaril sa'yo. Kahit saan ka pa magtago. Nakikinig ka ba, Coco? Hi, Miss Beautiful. Sweetie Pie. Ice cream yummy. Uy, umayos ka. Kinakausap ka eh. Matapos ang engkwentrong iyon, napagpasyahan nilang bumalik na sa kanilang tinitirhan kasama ang tiktik na si Coco at naghahanda sa papalapit na malaking sagupaan. Oops! Teka, hindi pa tapos. Naaalala nyo ba yung episode 6 ng Tagapagbantay Season 3? Hindi ako nagbigay ng spoiler nun ha. Pero malawak ang series na ito. Nakakatuwa, di ba? Grabe ba? Tsaka, kung nagtataka kayo kung bakit Coco ang pangalan niya, ang apelido niya kasi Martir. Coco Martir. Pantay, ikilakas ng bayan mula sa kadiliman, lalaban para sa kapayapaan. Ang angas ng lugar puno ng tambak at basura. Tumahimik ka nga, Coco. Pasalamat ka nga at pinatuloy pa tayo dito ni Trixie. Kay Binibining Trixie ba ang lugar na ito? Wow, maganda naman pala. Actually, sobrang linis pa nga eh. Tagapagbantay, ikilakas ng bayan mula sa kadiliman, lalaban para sa kapayapaan. Ewan ko sa'yo, Coco. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita ng tik-tik na maarte. Arnel, asan nga pala si Trixie? Parang humiwalay siya kanina nung pabalik na tayo dito. Uuwi muna daw siya sa Quezon City. Dun sa lugar ng mga magulang niya. Ganun ba? Akala ko dito siya matutulog. Hindi pwede, Big Boy eh. Sa totoo lang, gusto din ni Trixie na dito na lang siya matulog habang narito tayo sa Maynila. Ang kaso... Ang kaso? Natatandaan mo yung piyesta doon sa atin nung mga bata pa kami ni Trixie? Yung araw na nakikain ako sa kanila? Oo. Bakit? Ano bang meron dun? Sabi kasi nung tatay ni Trixie... O Arnel, andiyan ka pala. Pasok ka. Kumain ka Maraming handa. Huwag kang mahiya ha. Salamat po, Manong Eddie. Busog pa po ako eh. Huwag ka nang mahiya, Arnel. Piyesta ngayon at lahat ng bahay sa nayon natin ay nagbibigayan ng pagkain bilang tradisyon. Pero busog pa po talaga ako, Manong Eddie. Talaga ba? Sayang naman itong litson kung hindi ka kakain. Hay. Joke lang po, Manong Eddie. Ito na nga po, may dala pa nga po akong plastic.
Oh, tapos, wala naman akong nakikitang masama dun, Arnel. Kasi, habang kumukuha kasi ako ng lechon napakabait talaga ng tatay ni Trixie. Kaso, totoo kaya na siya ang tatay ni Trixie? Para kasing kaduda-duda Ang ganda ni Trixie. Tapos yung tatay niya, napakalaki ng butas ng ilong. Tapos, mabalbon. Parang Parang ano, Arnel? Parang unggo. Goy! Ay! Manong Eddie, andyan na po pala kayo. Anong sabi mo? Mukha akong unggoy. Wala po, Manong Eddie. Sabi ko po ngoy, ngoy, ngoy. Tayo'y mag-ngoy, ngoy, ngoy, ngoy. Ngoy, 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 ngoy. Mag-ngoy, ngoy, ngoy, ngoy na. Kaya pala. Sa tuwing binabanggit kasi ni Trixie yung pangalan ng tatay niya parang takot na takot ka. At parang go na go ka lang sa mga gusto niya. Malay ko ba na nandun yung tatay niya? Di ba? Pero, nakakamiss din yung pesta sa atin, no? Daming handa. Kaya ka tumaba. Uy, Arnel. Bakit? Kahit mataba ako, malusog ako Ikaw, mataaw ka na, pero payat ka pa rin. Ting-ting. Ikaw, bansot ka nga tapos ang liit-liit pa ng katawan mo. Para kang ulo ng utek. Ikaw, matangkad ka pero yung utak mo kamunggo. Ikaw, ang laki mo. Ang laki mong tao, no? Nakakahiya sa'yo. Wow! Ano ba itong sinamahan ko? Parang mga tulig. Makaalis nga muna. At baka may buntit na taga rito. Uy, sino may sabing aalis ka? Sabi ko nga, dito na lang ako sa gilid no? Nakakaasar kayo no? May balita ka na ba sa mga bata? Wala pa ho, Ginoong Ariel. Teka, paano ba ito gamitin? O Ginoong Gilas, bakit po kayo naparito? Ginoong Ariel, naparito po ako dahil ako po ay may iulat patungkol sa aking mga nabalitaan mula sa ibang tribong tikbalang. Salamat, Ginoong Gilas. Maaari mo nang ilahad ang iyong nakalap. Ayon sa ibang tribong tikbalang, may iba't ibang grupo daw ng aswang ang naninirahan sa rehiyong Luzon. Isa na dito ang naging alagad ni Isma nung ito ay nabubuhay pa. Natukoy ba nila kung saang parte ng rehiyong Luzon? Wala ho silang nabanggit. Pero mag-iingat daw sila sa lungsod ng Maynila dahil maraming aswang daw ang naroroon at nagtatago sa dilim. Nakikisalamuha sila sa mga normal na tao at sila rin daw ang nagtitinda ng iba't ibang laman ng tao na kanilang nabibiktima. Kung ganun, delikado pala ang kalagayan ng aking anak na si Arnel. Ginoong mabait, maaari mo ba silang kontakin? Masusunod po aming tagapagbantay. Ginoong Arnel, hindi pa po iyon ang lahat ng aking nakalap na balita. Kung ganun, ilahad mo aking kaibigan. Ayon sa aking nakalap, ang riyon daw ng Luzon ay naghahawid o naghahawak ng isang kagamitan ng isang mataas na antas na mula sa isang bathala. Ito daw ay itinago ng ibang lahi doon. At ayon din sa kanilang binigkas, matagal na rin daw na may hidwaan ang lahi ng aswang at lahi ng elemental at ang hukbo ng aklas ng albularyo. Sandali lang. Anong sabi mo? Aklas ng albularyo? Tama po kayo ng pagkakarinig, aming tagapagbantay. May tarima at templo din ang aklas ng mga albularyo
sa rehiyon ng Luzon, kagaya ng ating natuklasan sa rehiyong Mindanao. Kung ganun, marahil ay naroroon ang aming angkan. Marahil tama nga po kayo, aming tagapagbantay. Ginoong Gilas, maaari ba akong humingi ng isang pabor? Maaari mo bang ipabatid o banggitin din ito sa aking kambal na si Ramino? Masusunod ang tagapagbantay. Ginoong Ariel, mukhang nadiskubre ko na kung paano matawagan ang iyong anak na si Arnel. Oh, Arnel! Mukhang may tumatawag sa teleponong binigay sa iyo ni Ginoong Ariel. Hello? Ginoong Ariel, kamangha-mangha, lumalabas ang boses ng iyong anak sa kagamitang ito. Anak, Arnel, naririnig mo ba ako? Opo, Ama. Narinig po kita. Anak, mag-iingat kayo ha. Mag-ingat kayo sa misyon nyo. Napag-alaman namin na ang isa sa mga alagad ni Isma ay naninirahan sa rehiyong Luzon. Kung ganun, tama pala ang nabasa ko sa akda sa libro ni Lolo Terio na ang tatlong naging alagad ni Isma ay naghiwa-hiwalay sa iba't ibang rehiyon upang muli silang umangat at magbago ang lahat. Pero Ama, nasan daw sila? Masyadong malaki ang kamay nilaan. Pasensya ka na anak, pero limitado lang ang aming nalalaman. Hindi din namin alam kung saang banda ang kuta nila. Pero maipapayo ko lang ay magdobling ingat kayo at mag-ingat kayo sa mga lakad nyo ni Big Boy. Masusunod po, Ama. Nga pala, meron din po kaming nakalap na may mga grupo po ng mga aswang ang naninirahan dito sa Kamaynilaan. May kanya-kanya silang lugar na sinasakop. Pero uunahin muna po naming puntahan ang itinuro ng aming nakilalang tiktik na si Coco. Isang tiktik. Huwag ka masyadong mapanatag sa kanya, anak. Pero kung napupusuan mo na tunay ang kanyang ibinabahagi impormasyon, ay pagkatiwalaan mo. Pero palagi ka pa rin mag-iingat. Masusunod po, Ama. Ako na po ang bahala kay Arnel, Ginoong Ariel. Maraming salamat, Big Boy. Maaasahan ka talaga. Protektahan mo ang aking anak, Big Boy. Masusunod po, aming tagapagbantay. Wow! Masyadong harsh yung daddy mo, ha? Pero tama ba ako nang narinig? Tagapagbantay? Bakit, Coco? Anong meron sa pagbanggit ko ng tagapagbantay? Wala naman. Botchog. Big Boy. Alam kong may nalalaman ka, Coco. Sabihin mo na. Ay, oo na, ito na nga eh. Ang tagapagbantay na inyong binabanggit ay isa sa mga tawag ng mga albularyo dito sa Kamaynilaan. Sandali lang, albularyo? Ito pa ang grupo ng aklas ng albularyo? Ha? Tumpak! May grupo ng albularyo dito. Ang gabi-gabi na nag-iikot sa Kamaynilaan at pumupuksa ng iba't ibang aswang at elemental. Kaya nga akala ko nung una kitang nakita ay isa ka sa mga aklas ng albularyo. Dahil may bandana ka sa ulo. Tapos kulang na lang sa'yo yung pangtawas na nilalagay sa kilikili pag may putok. Kung ganun, alam mo din kung saan sila matatagpuan. Alam ko. Pero madadaanan natin ang kuweba ng mga aswang kanal. Kanal? Bakit sa kanal? Sa kanal ba nagtatago ang ibang aswang dito? Tama ka, Botchog. Big Boy. Pero mas masahol pa sila sa mga aswang lupa. Bibiglain ka na lang talaga nila. Tapos, ubus talaga lahat sa'yo. Papaslangin ka na lang ng walang ingay. Grabe. Kahit ako, ayaw kong pumunta dun eh. Mabaho na sila. Mabibilis pa. Wala akong pakialam sa mga aswang kanal na yun. Kahit pa madaanan natin yung mga burak na yan,
Nais ko pa rin pumaroon sa lugar ng mga aklas ng albularyo. Pwede mo ba kaming samahan, Coco? At ituro kung saan naroon ang lugar ng aklas ng albularyo. Wow! Tapang-tapangan no? Madadala ko kayo. Pero hindi ako papaloob sa lugar kung saan naroon ang mga aswang kanal. Sige, naiintindihan ko. Nagkasundo ang tatlo na pumaroon sa lugar kung saan naroroon ang tarima o lugar ng mga aklas ng albularyo. Subalit, kailangan nilang kaharapin ang lagim ng mga aswang kanal. Huwag kang mangamba, aming tagapagbantay. May tiwala ako sa anak ng isa sa aking mga kamandirigma. Big Boy, pangalagaan mo ang anak ng ating tagapagbantay. Makalipas ang ilang minuto nilang paglalakad, ay napuntahan na nila ang tagusan paparoon sa lungga ng mga aswang kanal at paparoon sa grupo ng aklas ng albularyo. Ngunit ayon sa kanilang kasunduan, nagpaiwan na lamang si Coco sa ibabaw at sina Arnel at Big Boy na lamang ang nagpatuloy sa pagsuyod sa madilim na lugar. Arnel, sigurado ka ba sa tinatahak natin? Ayon kay Coco, kailangan lang natin ito na diretsuhin. At pag nasa dulo na tayo, kailangan natin kumaliwa. At doon daw may makikita tayong isang lagusan na may mga marka at nakasulat. Duda ako sa pangit na yun eh. Sigurado ka ba na totoo yung sinasabi niya? Oh, ano yun? May tao ba dyan? Iba nararamdaman ko, Big Boy. Maging alerto ka. Ano ang pakay niyo? At naririto kayo sa aming tarima. Naririto kami para dumaan lamang paparoon sa lugar ng mga aklas ng albularyo. Hindi namin gusto ang makipag-away. Napakatapang naman ang mga ito. Nakakasigurado ba kayo na dito ang daan? Ayon sa kakilala namin na isang tiktik, naririto daw ang lagusan paparoon. Huwag nyo na kami linlangin. At saka, magpakita kayo. Huwag kayong magtago sa dilim. Isang pagwit, matapang ang isang to. May isa lamang kaming katanungan. Pag nasagot nyo, ay papayag kami na dumaan kayo. Pero kung nagkamali kayo, ay papaslangin namin kayo sa kinatatayuan niyo. Naiintindihan ko. Simulan mo na ang pagtatanong. Masyadong atat to. O siya, ito na ang tanong ko. Kung ang mama mo ay papa ko, ano ang mama mo pag pinatay ko? Ha, huwag kang lumayo sa likod ko, Arnel. Masyado silang madami, Big Boy. Oh, Arnel. Punyeta. Ayaw niyong tumigil, ha? Makukulit kayo, ha? Arnel, ayos ka lang? Big Boy, okay lang ako. Nadaganan lang ako kanina. Hoy, kayo. Mga aswang kanal. Papadaanin niyo ba kami? O gusto niyong ubusin namin ang lahi niyo dito sa ilalim ng imburnal?
Siya na! May avoided. Sige na! Babayad kayo sa ginawa niyo sa amin. Babalik kami. Akala ko, lalaban pa eh. Mga duwag naman pala yon. Ayos ka lang? Ayos lang ako, big boy. Di ko inaasahan na napakadami pala ng mga aswang na yun. Kaya nung napaslang ko dahan-dahan na silang dumadagan sa akin. Ay, pinag-alala mo ako, Arnel. Akala ko napano ka na eh. Mahusay. Di kayo pangkaraniwang mga binatilyo. Tama ba? Sino ka? Saka rin ba sa mga aswang kanal? Teka. Huwag kang matakot. Narinig kong hinahanap nyo ang lugar ng mga aklas ng albularyo. Nais ko lang malaman kung ano ang pakay nyo. Sandali ng big boy. Mukhang mapagkakatiwalaan naman ng taong ito. Sigurado ka ba, Arnel? Oo. Magandang gabi, Ginoo. Ako si Arnel. At ito si Big Boy. Nais lang namin makapunta sa inyong lugar dahil isa din sa mga aklas ng albularyo ang aking lolo at mga kalahi namin. Lugar, lolo at kalahi. Sa tingin mo, isa rin ako sa mga albularyo? Tama po kayo. Sa totoo lang, nakakita na po ako ng pendant na nasa inyong baluti. Isa yan sa mga simbolo ng aklas ng albularyo. Kaya naman alam kong isa ka sa mga ito. Ganun ba? Magaling ka. Nakakatuwa naman at sa tagal ng panahon, ikaw lang ang nakilala kong malaki ang interes sa aming mga miyembro ng aklas ng albularyo. Nagkakamali po kayo. Wala po akong interes na sumali sa inyong mga grupo o sa grupo ng aklas ng albularyo. Nais ko lang po malaman kung nasa inyo pa bang hukbo ang iba pa naming kamag-anak at kalahi. Kung ganon, sino ba ang iyong lolo? Maaari ko bang malaman ang pangalan niya? Ang aking lolo ay nagngangalang Teryo, isa sa mga dating miyembro ng hukbong aklas ng albularyo sa rehiyon ng Capiz at itinilagang tagapagbantay noong nakaraang 2 henerasyon. Teryo ang pangalan ng lolo mo. Bakas ang pagkagulat ng Ginoo nung narinig niya ang ngalang Teryo. Lumipas ang ilang sandali. Nagpasya sila Arnel at Big Boy na sumunod sa Ginoong nagngangalang Ezekiel. Paparoon sa lugar ng aklas ng albularyo ng kamay nilaan. Ginoo, narito na tayo. Naway magbigay linaw sa inyo ang lugar ng aklas ng mga albularyo sa lungsod ng kamay nilaan. Teka, asan yung mga tao na narito? Arnel, iba ang kutob ko. Akala mo ba maniniwala ako sa iyong sinasabi, Ginoo? Na ang angkan mo ay isa sa aming mga aklas ng albularyo? Hindi ako nagsisinungaling, Ginoo. Sa bagay na iyan, narito ako para magbigay linaw o para maliwanagan ang lahat. Sino nga pala yung lolo mo? Si Teryo? Nakakatawa ka. Isa kang payaso. Matagal nang namatay ang anak ng aming pinuno. Nakakatawa ka, Binatilyo. Pinuno? Ibig sabihin, ang nagtalaga dito sa kamay nilaan ng aklas ng albularyo
ay ang ama ni Lolo Teryo? Tama ba ako ng pagkakaintindi, Arnel? Marahil, Big Boy. Pero maging alerto pa rin tayo. Di natin alam kung ano ang plano ng nasa harapan nating siraulo. Kung tunay ang iyong nilalahad at ikaw ang tunay na apo ni Teryo. Pero nakakatawa talaga. Pero sige, kung tunay kang apo ni Teryo, ipakita mo sa akin ang iyong kakayanan. Walang problema kung yan ang iyong kahilingan. Simulan na ang saya. Potentia, tenebrarum, damihi, virtutem. Pinteske! Pyrobolum! May plano ka ba, Big Boy? Maaring gamitin ko ang Dumini. Pero, maaari mo ba akong bigyan ng panahon? Yan na lang ang huli nating paraan. Kakaiba ang nilalang na ito. Ganito pala ang lakas ng mga aklas ng albularyo. Sige, Arnel. Bibigyan kita ng oras. Hayaan mo, Big Boy. Papatamain ko sa kanya ang Dumini Eruka. Eruka Lancia. At pangalawa, Dumini Eruka. Papalapit na siya, Arnel! Dalihan mo! Tunay nga na ikaw ang apo ni Teryo. Maaari ko na ba malaman kung nasan ang iyong mga kasamahan? Sumagot ka! Palahurang albularyo! Wala na akong dapat sabihin. Bora, lumabas ka dyan. Bibigyan kita ng basbas para dalhin sila sa mataas na katungkulan sa ating hanay. Sandali lang, bago ako pumunta at sumama kay Bora. Maaari ko bang malaman kung bakit ganun ang naging anyo mo? Hindi yon isang simpleng orasyon. May halong kadiliman ang binitawan mong Latin. Malalaman mo na lamang, Ginoo, pag sumama ka sa kay Bora at ang mataas na antas na lamang ang magbibigay sa iyo ng kalinawan sa iyong kaisipan. Mga Ginoo, sumunod po kayo sa akin. Narito po ang daan at lagusan paparoon sa aming kampo. Matapos ang inkwentro ni Arnel at Big Boy sa isa sa mga miyembro ng aklas ng albularyo, isinama sila sa tunay na lagusan ng isang batang nagngangalang Bora. Maligayang pagbati sa inyo, Ginoo, mula sa aklas ng albularyo ng Kamay Nilaan. Tagapagbantay, ikilakas ng bayan, mula sa kadiliman, lalaban para sa kapayapaan.
Maraming salamat mga kamandirigma sa lahat ng sumuporta at nanood ng full chapter 1 ng ating palabas na Arnel the Lost Spirit. Huwag niyo ho sanang kalimutan na suportahan ang ating channel by clicking the membership program at para kayo ay magkaroon ng entry sa ating papalapit na raffle. At pwede kayong manalo ng t-shirt na merch ng ating tahanan. Special shoutout pala sa mga nag-avail na si Hans and also si Creepy Exodo. So shoutout naman tayo. Shoutout kay Mark Anthony Binga, Chris of Merginio, Agimat ng Mangyan, Mark Lestat, Gelna Gomez, Judith Fable, Draneb Guitar My Custom, Jaisel Ann Domingo, Dogo Love Me, Elaine Bangkuyan, Marites Manlangit, Henrik Velez, Mariamel Lindasi, Jocelyn Tequiro, Romalyn Arizala, Shane Solis, Ruben Gonzalez, Sel Eddie Malabanan, Raymond Tumanda, Rhea May de la Serna, Earl Rod Kailan, Marilu de la Cruz, Sheila May, Angel Mark Adventure, Ruby Rick Bataan, Laar Nilumbang, at Albert Membreve. Maraming salamat sa nagtangkilik sa ating mga palabas na ina-upload this coming year and sa mga paparating pa. And also, maraming salamat sa mga tumutok at nanood ng unang yugto o episode ng Lolo Terrio The Resurrection. Maraming salamat mga kamandirigma and see you on the next upload.